Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Bagamat hindi po ganun kaganda yung nakikita natin na mga pangyayari sa paligid natin, ipinababatid po ng ating banal na Espiritu Santo na ang lahat po ay magpakatibay at magpakatatag. Gaya po ng madalas niya pong sabihin, magaganap po kung ano po yung nakatakda, gaano man po kahirap at kasakit ang sinasabing paglilinis at pumasok na po tayo dun nga po sa panahon ng paghuhukom. Mula po nung dumapo yung karamdaman na kumitil po ng napakaraming buhay, yun po yung panahon na nag-umpisa na po ang mga panahon po na yung katawan po ng ating banal na Espiritu Santo ay unti-unti pong ginising ng Espiritu Santo upang manumbalik po ang kanyang alaala kung ano po ang kanyang pinagmulan. Yan po ay taong 2019. Ang mga kaguluhan po, lahat po ng pangyayari na darating at dumating na ay talaga pong yan po ay nakatakda. Gaya po ng madalas pong sabihin ng ating banal na Espiritu Santo, kailangan pong pagdaanan nating lahat ito dahil wala nga pong magic, wala pong mahika. Nabuo po ang ganitong kaguluhan, ang lahat-lahat po yan ng napakahabang panahon na yan po ay nag-ugat na nga, nag-ugat na na siyang nagdulot ng hidwaan, ng galit at puot sa puso po ng magkabilang panig o ng bawat isa. Pero yan po ay nagmula po dahil nga po sa tinatawag na pag-ibig. Ang kabilang panig po ay pag-ibig ng kanilang hari, unang hari, para sa isang reyna. At ang reyna na yan ay ang katawan nga po ng ating mahal na Birheng Maria, ang katawan po ng Espiritu Santo, ang hari na nagnanais na ang reyna ay sa kanya, habang ang sa kabilang panig naman po ay matinding pag-ibig po sa kapangyarihan. At dun po sa lugar ng ating Diyos na kataas-taasan ang gusto niya ay di sila po ang tanghaling pinaka at ang trono po ng Diyos na lumikha ay makuha po nila ng dahil sa pag-ibig. Dalawang klase po ng pag-ibig. Pag-ibig sa kayamanan, sa kapangyarihan. At ang gusto nga nila ay sila na yung tanghaling pinaka. Pero hanggang saan po? Hanggang saan po ang kanilang kapangyarihan? Hanggang saan po ang kanilang tapang? Hanggang saan po ang kanilang mga puot at galit sa kanilang mga kalooban? At saan sila dadalhin ito? Ang atin pong mahal na Birhen ay palagi pong nananawagan. At sa kanya nga pong pananawagan ay naghahasik po siya ng butil ng mga salitang itinatanim po sa atin pong mga puso at kalooban. Yan pong mga butil ng salita ng katotohanan ang magiging sandata po ng mga taong mayroon pong mababa po ang kalooban at bukas po sa pagtanggap po sa atin pong Diyos na kataas-taasan. Yan po ang magiging sandata po natin lahat. At yan po ay palagi pa rin pong nakadepende po sa ating lahat. Dahil kahit maghasik po ng butil ng pag-asa, ng kaligtasan ang ating mahal na ina, kung yan po ay ating tinatanggihan, maging ang Diyos na kataas-taasan po at ang mahal na Birheng Maria po ay wala pong magagawa po sa atin. Nasa sa inyo na po yan kung ang butil ng pag-ibig ng kaligtasan na inihahasik ng ating mahal na Birhen ay kung saan po ninyo itatanim. Yan po ba ay sa matabang lupa o dun po sa lugar ng dawagan? Yung sinasabi ng madawag na lugar, butil ng mustasang inihahasik ng ating mahal na Birhen sa sangkalupaan. Nasa sa atin po
ito po yung panahon ng paghuhukom at yan po ay nasa atin kung paano po natin tatanggapin ang napakarami pong pagsubok na darating pa po sa atin pong mga buhay. Hindi lamang po itong mga kaguluhan, napakarami pa po. Gaya po ng palaging sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo, nasa panahon tayo ng paghuhukom at sa darating nga po yung sinasabing paghatol. So kung ngayon pa lang po ay madadala na tayo ng maaakay na tayo ng kampo ng kalaban sa isang lugar na alam ninyong ang dulo ay kapahamakan, paano pa po pag dumating na tayo dun sa sinasabing paghatol? Mas madugo, mas matindi po. Kaya ang atin pong banal na espiritu ay nananawagan sa pamamagitan po ng kanyang katawan. Palagi pong maging matibay, matatag, matalas ang paningin at matalas ang pandinig po natin dahil ang mahal na Birhen po'y nananawagan. Dahil nga po yan ang magiging armas po ng bawat isa po sa atin kung paano po natin tatanggapin at kung paano po natin tatratuhin po ang mga butil ng pag-ibig, ng pag-asa po na kanyang inihahasik sa atin. Ang Hesukristo, gaya ng laging sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo, nahayag ang hindi tunay. Kaya po palaging ang sigalot ay nandyan. At ang ating mahal na Birhen lamang po ang may kakayanan na magdeklara po kung sino po ang tunay na hari. Dahil ang pinag-aagawan pong kapangyarihan sa sangkalupaan ay pansamantala po lang. Hanggang saan ang inyong lakas at ang inyong kakayahan, ang Espiritu Santo ay palaging nakatunghay. Ang kanyang mga tupa ay kanyang nililikom at siya ay palaging nananawagan. Dahil ang mga kambing po, kahit po anong gawin ng ating Espiritu Santo at ng Birheng Maria, ng mahal na ina, ang kanya pong tinig ay hindi po nila maririnig at paniniwalaan. Ang mahal na Birhen kasama ng Espiritu Santo ay hinahanap po at nananawagan sa kanyang mga tupa. Narito ang inyong mabuting pastol at nasa panahon po tayo ng matinding pagsubok at ang tinatawag pong paghuhukom. Wala pong magagawa maging ang Diyos na kataas-taasan at ang atin pong Espiritu Santo kung tayo po mismo ang kanya pong inaalok po, ang kanya pong inihahasik na salita ng pag-ibig at pag-asa at katotohanan ay atin pong tatanggihan at ihahasik po natin sa tigang na lupa doon po sa dawagan. Nasa kamay po natin dahil pagkatapos po ng buhay natin ngayon, mayroon pong buhay doon. At ang atin pong mahal na Birhen ay gano'n na lang ang panawagan po na palagi pong piliin natin ang daan papunta po doon sa liwanag upang sa himpilan po ng kailaliman patungo sa dagat ng impyerno, tayo po ay lahat ay makaligtas. Sa panahon ng matinding kaguluhan, sa panahon po ng matinding kadiliman, magsilbi po tayong liwanag upang yung pong mga naliligaw ay magkaroon po ng gabay po patungo po dun sa buhay na liwanag. Magpakatibay po, magpakatatag, tipunin ang inyong mga anak, magmahalan po at lagi pong mas piliin po sa kabila ng lahat ang palagi pong mamuhay po sa liwanag, bagamat sa kapanahonan pong ito'y lubha pong mahirap. Wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong aba na palagi pong handang maglingkod
kung ano po yung kapahayagan po ng ating pong Espiritu Santo. Hanggang sa